Kamusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, may ito pa magad breaking news. Marcoleta winakasana ni Remulla tanggal sa Senado. Naiyak si Marcoleta sa hatol question mark. So, yan yung panonorin natin. Bibigyan natin ito ng reaction and then kaya na din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines or sa kung sino man yung nandito sa video to. So, yeah, di na natin na patatagalin pa. Simulan na natin. Again, nababagat ng video ito, breaking news. Marcoleta winakasana ni Remulla tanggal sa Senado. Naiyak si Marcoleta sa hatol. So, Viral Broadcast PH, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Channel latest update na naman tayo ngayon. Ba't humina yan? Wait lang. Humina eh. Wait lang ha. 1 point, ano pala yun? Uy! Wait lang. Sumagad pa. Sobrang hina nun. 1.4. Ini-speed up ko kasi ito para kasi, alam niyo, sobrang low. Start. Mas nagiging kaabang-abang sa ngayon ang magiging susunod na hakbang ng... Biglang nag-slow mo eh. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging kaabang-abang sa ngayon ang magiging susunod na hakbang ng Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa susunod na ipapa-aresto nila na may kaugnayan sa korupsyon sa GAA or General Appropriations Act 2025, specifically sa pagnanakaw sa budget ng mga flood control projects ng bansa na ikinagalit ng maraming Pilipino. Ayon sa impormasyon, ay bago mag-December 15 ay meron na umanong 2 senador ang aarestuhin. Aray. Ayon ito kay Ombudsman Boyeng Remulla, Bago mag-December 15. So ngayon, anong date na ba ngayon? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 1 week from now. So 2 senador. So sana nga sa kulungan yan magpasko. And then syempre sana hindi makapag-bail. Kasi kung makapag-bail yan, wala. Negative pa rin. Tandaang pinangalanan ng mga witness na taga-DPWH na ipinatawag ng ICI or Independent Commission on Infrastructure na nangunguna sa investigasyon na sina Senador Jinggoy Estrada, Villanueva, dating Senador Revilla, dating Senador Nancy Binay, Escudero, DepEd Secretary Sonny Angara at pati si Senator Grace Poe dahil siya ay Chairman ng Committee on Appropriations sa Senado. Kung kaya ay usap-usapan sa ngayon kung sino itong mayroon ng arrest warrant sa Ombudsman. Samantala ay nanganganib na si Marcoleta na matatanggal sa Senado sa bagong kaso na isinampa sa Office of the Ombudsman. Pormal na nagsampa ng mga kaso ang grupong kontradaya na sina Atty. Dino De Leon at Atty. Alex Lacson sa Office of the Ombudsman ng kasong perjury laban kay Marcoleta. Ito hinggil sa pagsisinungaling di umano ni Marcoleta na sa kanyang SOC or Statement of Contributions and Expenditure. Pero wag ka, ilulusot niya pa yan. Diba? Ilulusot niya yan na hindi niya yan kasalanan. Pinagbigyan niya lang yung mga donors niya. Diba? Iba din. Noong midterm election, na booking na tumanggap si Marcoleta ng 112 million donations noong election campaign. Samantala, 52 million pesos lamang ang dineclare nito sa kanyang SALN or Statement of Assets, Liabilities and Networks na hindi tugma sa batas. Maliban sa ito'y paglabag sa election offense ng election code, isa din umano itong ground for perjury. Si Remulla umano ay magdi-decide kung anong hakbang ang i-recommend dito kay Marcoleta. Maaari umano itong ground for removal to office or pagtanggal sa pwesto. Mukhang balisa na ngayon si Marcoleta. Actually, parang nga siyang tingnan, di ba? Parang, ewan ko kung nakakatawa ba siya, na parang, ang explanation kasi ni Senator Marcoleta dyan is parang may nagbigay daw sa kanya ng donation, di ba? Tapos, ayaw daw ipapublish kung sino yung nagbigay, di ba? So, ang gusto niyang sabihin dito, pinagbigyan niya lang yung hiling ng donors niya. Diba? Na alam niya naman na bawal talaga yan sa batas. Diba? Kasi isa si Marcoleta sa pinaka-techie. Diba? Isa siya sa talaga kapag usapang batas. Like, every small detail. Kaya nga, yung sa mga diskaya, yung pagpapasauli ng pera, re-reactan niya yun or papalagan niya yun kasi wala daw sa batas yun na magsasauli ng pera yung mga diskaya. Diba? Kahit na alam naman natin na obviously meron talagang ninakaw or na-acquire ng pera yung mga diskaya dahil sa pangbubulastog or kabulastog ang ginagawa nila. Diba?
sa ano ng DPWH. 'Di ba? Tapos ngayon, kapag ka siya, sasabihin niya lang, hindi, nirerespeto ko yung ano. Kasi 'di ba parang yun yung palusot niya. Pero for me naman kung alam mo naman pala na bawal, 'di ba? Kung for example, ayaw talagang magpa-publish ng donor mo, why accept it? 'Di ba? Bakit mo pa tinanggap? Pwede mo namang hindi tanggapin yun eh. 'Di ba? Pwede mo naman siyang tanggihan. Sabihan mo, pare, pasensya na. Gustuhin ko man, na-appreciate ko yung tulong mo, pero bawal talaga sa batas yan eh. 'Di ba? Na hindi i-disclose kung sino yung nagbigay ng pera na yan. Dapat ganyan yung reaction mo. 'Di ba? Hindi yung, inano ko lang sila kasi ayaw nila na magpa-publish eh. 'Di ba? Dalawa lang naman yan eh. Ayaw nilang magpa-publish at hindi mo na lang tatanggapin. 'Di ba? Yung donations nila. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Siyempre, lawmaker ka rin eh. 'Di ba? Abogado ka rin. Sa nakaambang hatol sa kanya ni Rimulya. Matatandaang todo kontra si Marcoleta sa pag-appoint ng Pangulo kay Rimulya bilang ombudsman na pumalit kay retired Ombudsman Martires. Hindi umano pwedeng si Rimulya ang maging ombudsman dahil sa mga kasong isinampa nila laban kay Rimulya. Pinag-initan din ni Marcoleta si Rimulya sa Senate hearing noong nakaraan lamang hinggil sa pagpapabalik ng mga nakaw na ari-arian ng mga diskaya sa gobyerno. Nagdemand din si Marcoleta na mag-public apology ito dahil sa pagsang-ayon ni Rimulya sa Bendel Law at ang paggigipit nito sa budget ng Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado. Diba? Mukhang exciting itong paghaharap. Parang crazy, parang ang cringe kung iisipin. Nireakan niya, ipapa-apologize niya pa si Rimulya dahil sa pag-agree sa bend the law. Pero itong ginagawa niya sa sosin niya, malinaw na nag-bend siya ng law. Kasi alam niya na bawal sa batas na hindi i-disclose kung sino yung mga nagdo-donate sa kanya. Pero nilabag niya pa rin yun kasi gusto niyang protektahan, 'di ba? Yung mga donors niya. Like, pwede ba yun? Tsaka, sige nga, donators reveal. 'Di ba? Para malaman natin kung sino talaga yung nag-donate dyan. Ako, I think mga nasa ano lang yan eh. Sa circle ng mga Duterte. 'Di ba? May mga nakikita ako na yun nga sa ano daw, parang nagdududa sila na baka yung mga diskaya kasali sa donator ni Marcoleta or yung INC daw, something like that. Yun yung mga opinion nila. Pero sa akin, parang nasa circle lang yan ng ano, Duterte squad. Pero yun nga, kung iisipin mo bakit ayaw magpa-disclose, di ba? Di ba? Pwera na lang siguro kung parang magko-conflict siya. Like for example, yung kay Escudero, di ba, na yung donator niya is parang contractor na pwede ding conflict doon sa sa posisyon niya. Alam niyo yung pwede siyang mahingan ng pabor, which is yun yung pinagbabawal, di ba? Na yung mga politicians natin, bawal sila makipag-tie up sa mga businessman kasi pwede yung pwede yung gamitin para makahingi sila ng pabor. Favor, gano'n. Yun yung isa sa iniiwasan kung bakit bawal yung mga yan. Diba? So, tuloy. Ni Rimulya at Marcoleta sa Office of the Ombudsman sa susunod na mga araw. Inaasahang padadalhan ng sulat si Marcoleta upang sagutin ang mga reklamong ito at para sa kanyang counter affidavit. Saka magre-rekomenda si Rimulya ng aksyon laban sa Senador Marcoleta at ang Senado ang magpapasya ng magiging hatol kay Marcoleta hinggil sa kasong perjury na isinampa ni na Atty. Dino Gilion at Atty. Alex Lacson ng grupong Kontradaya laban kay Senador Marcoleta. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. O ito, ito na yung sinasabi natin, bilog ang mundo. Bilog ang talaga. mundo. Ano na kaya? Ang mundo ay parang ulo ni bato. Bilog. Ano kaya? Lagot, Dati, si Marcoleta ang nag-init kay Rimulya. Pinag-iinitan niya si Rimulya. Actually, matindi ang ginawa ni Marcoleta kay Rimulya. Tama. Talagang hindi tinatantanan. Tama. Naalala nyo nung ninunominate pa lang ang pangalan ni Rimulya bilang ombudsman, hinarang talaga ni Marcoleta. Alam naman natin yan, hinarang talaga ni Marcoleta. Lahat ng paraan ginawa ni Marcoleta para hindi maging ombudsman si Boying Rimulya. Kaya lang wala eh. Siyempre, hindi umubra yung mga paghaharang ni Marcoleta.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, yung palang pag-appoint kay ninonominate pa lang ang pangalan ni ni Remulla, hinarang na yan ni Marcoleta hanggang sa dulo. Pero sa kabila ng grabing pasakit na yan ni Marcoleta, nalusutan niya ni Remulla. Siguro iniisip ni Remulla, may araw ka rin. May araw ka rin. Sa madami na naman na hearing sa Senado, talagang hindi rin tinatantanan ni Marcoleta itong si Remulla. Malay din natin ko kaya hinarang niya kasi aware siya na na magiging sakit niya sa ulo yan pagdating ng araw, which is yun na nga yung nangyayari ngayon, diba? Kasi kahit ako naman siguro makikisimpati ako kay Marcoleta kung yung pinaggagawa ng ombudsman natin is parang too personal, diba? Like parang hindi na magkatotohanan yung mga ibinabato niya kay Marcoleta. Pero hindi, may facts yung mga binabato eh. Like yung Jose, kahit si Marcoleta mismo, inamin niya mismo, 'di ba? Na hindi niya dinisclose yung mga nag-donate sa kanya nung election kasi ayaw daw ng mga donators niya. 'Di ba? It's just minalas-malas lang talaga siya kasi nabutasan siya sa part na to. 'Di ba? Actually, di ko alam kung ano yung pinagsasabi or opinion ng mga alipores niya about dito. Parang tahimik sila about dito sa donation ng sosi ni Marcoleta. I don't know if dahil ba sobrang obvious, diba? Or siguro kahit sila napagtanto siguro nila na, oh my goodness, mali si Uncle Marcoleta dito Naalala nyo yung pinapublic apology niya pa ito? Hanggang dun sa budget ng ombudsman, hinaharang ni Remulla. Nung nakaraang linggo lang to, ay hinaharang ni Marcoleta. Yung budget ng ombudsman, parang ganito, hinuhostage si Remulla. O sige, public apology. Actually, kinausap na lang si Marcoleta nila Soto, ni Risa Hontiveros, ni Gatchalian, sa Kanilakson. Pinakiusapan na lang, wag mo namang pa-public apologyin si ombudsman. Nakakahiya naman yan. Independent constitutional body yan. Okay, medyo Tsaka bakit ba? 'Di ba? Bakit ba grabe na lang siya kung makadiman ng public apology? Hindi nga niya ginawa yan sa mga diskaya eh. 'Di ba? Na yun talaga yung kitang-kita talaga natin na binubulastog, ninanakaw yung pera ng taong bayan. Nag-suggest ba siya? 'Di ba? Yung mga diskaya, mag-apology kayo dito, mga kumag kayo. Wala namang ganyan. Pinoprotektahan pa nga yung pera, 'di ba? Though, sinasabi niya na hindi niya pinoprotektahan yung mga diskaya, pero parang yun kasi yung lumalabas na, maiisip ng taong bayan. Diba? Kasi ang gusto lang naman ng taong bayan, ibalik niyo yung perang ninakaw niyo. Diba? Tapos pinipigilan. So, ano bang gusto mong isipin ng tao dyan? Na parang, oh my God, what palakpakan ka ba? Pumayag naman si Marcoleta. Pumayag naman. Pero ibig sabihin, grabe ang init nito ni Marcoleta kay Remulla. Ano yan? Open. Lantaran talaga. O ngayon, kahapon, sinampahan na ng kaso ng grupong kontradaya at ni Atty. Bino de Leon, ni Atty. Alex Lacson, sinampahan na ng kasong perjury si Marcoleta sa Office of the Ombudsman. O, di ano na ngayon yan. Dati, si Marcoleta ang nag-init kay Remulla. Ngayon, siya naman ang may kaso sa Ombudsman. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Bilog ang sa tingin mundo. nyo? Mukhang pare-pareho tayo ng yan yung problema dyan. Nung nasa Senado, syempre, kung sa teritoryo yun ni Marcoleta. Grabe rin ang pagpapahiya ni Marcoleta kay Remulla. Kahit yung mga officials ng DOJ. Laging ang issue ni Marcoleta doon yung tungkol kay Diskaya. Bakit daw rin-require ang restitution o pagbabalik ng yaman? Saan bang batas yan? Pinapag-apologize ni Marcoleta si Remulla tungkol doon sa bend the law. Di ba? Pero, siyempre, professional naman si Remulla. Hindi naman bastos. Hindi na lang siya umiimik. Kaya ngayon, si Marcoleta naman ang may kaso sa ombudsman. Tungkol saan ang kaso? Doon sa kanyang sinabi na hindi niya dineclare sa kanyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures niya, hindi niya dineclare yung donations. Kasi ang nakalagay doon, ang nagastos niya, 112 million noong elections noong May 2025. Ang problema, yung salin niya, 52 million. Paano yun? Ang sabi niya, sa programa ng Net25, hindi, mayroon talaga namang mga donations. Yung 112 million na yan, mga donations yan. Kaya lang, hindi ko na lang dineclare kasi ayaw magpa-declare ng mga donors. Inadmit niya. So, sino yun naniniwala
Na yun lang yung pinaka main reason talaga or pinaka reason talaga main main pa, 'di ba? Na yun lang yun, parang anonymous style, 'di ba? Di parang may naano pa ako, parang may narinig ako na meron ding public officials na nag-donate sa kanya, parang meron, or correct me if I'm wrong, kasi I think bawal din kasi yun eh. Di ba? Yan. Perjury yun. Bakit perjury? Sa pala, parang sa live pala yun ni Coach Jared, parang nabutasan niya or nakitaan niya, di ba, na parang, uy, hindi, mayroon pa palang ibang kakaharapin si Marcoleta dito kasi parang, yun nga, nabanggit daw ni Marcoleta na meron daw public official din na parang sa kanya, nag-donate, something like that. Diba, na which is bawal nga yun kasi I think parang conflict of interest din. Correct me if I'm wrong na lang. Pero yeah, panoorin nyo na lang dun sa sa live ni Coach Jared. Kasi under oath ka doon. Under oath ka doon sa SOSE. Notaryado yun eh. Subscribe and sworn before a notary public yun. Oh, ibig sabihin lahat ng dineclare mo doon totoo. Katotohanan at pawang katotohanan lamang. Oh, subscribe mo yon, sinumpa ang salaysay, yung nandun sa SOSI mo. O ngayon, pagka under oath ay ganito ang sinabi mo, tapos sa totoo pala, hindi totoo yun, nagsinungaling ka, perjury yan. Perjury. Saan ngayon ang kaso niya ng perjury? Sa ombudsman. Yung kaso niya na violation of election, yung kaso niya ng violation ng Section 97 of the Omnibus Election Code, which is an election offense, sa COMELEC yun. Separate case yun. Pero yung nagsinungaling siya sa kanyang sinumpaang SOSE, which is required na under oath, perjury yun. Perjury. Aray. So anong gagawin ng ombudsman doon? Mabigat-bigat pala yun Pero yun nga, kung under oath sila, meaning nag-oath sila, di ba? Sinabi nila doon na ito talaga katotohanan, something like that. So dapat doon palang aware na siya. Or siguro aware na siya sa part na yon. Di ba? Na parang, ay, sana malusutan ko to. Siguro nung nalusutan niya na yon, like, oh my God, thank you. What a relief. Di ba? Na parang nalusutan ko nga. Pero yun nga lang, mga sikreto kasi, mga mababahong sikreto, umalingasaw yan eh. Diba? And then wala, ngayon lang umalingasaw. Tapos syempre, i-defend nila yan as pinopolitika sila. Diba? Pero may katotohanan naman. Ang gulo, no? Ang gulo, like yung kay VP Sara na parang nag-i-stick lang sila na pinopolitika daw sila. Pero totoo naman yung mga Merry Crispiatos na yon. Diba? On record naman yon. Ay, ako. I-recommend ng ombudsman dun sa kanya, pwedeng i-recommend ng ombudsman, masuspindi siya o kaya ma-expel. Ay. Matanggal. Anong tawag dyan? Tanggal Dismissal pwesto. from service. Wow. Ibig sabihin, tatanggalin siya sa pagiging senador. Dismissal from service. Yung katulad ng parusa kay kanino yan? Kay Villanueva. Di ba si Villanueva? Yung panahon din ni dating ombudsman, Conchita Carpio Morales, ang parusa din ng ombudsman sa kanya, dismissal from service. Dito sa perjury, pwede rin ang niya dyan, dismissal from service. Pwede yan. Pwede yan, dismissal from service. Kaya lang, Pero I think hindi basta-bastang mapapatanggal to. Makunat to eh. Diba? Mga makunat tong grupo nila eh. Pero na lang kung talaga, pag-focusan talaga ng admin, like, i-pursue talaga nila. Baka babanat na naman ulit sila na, bakit itong issue ni Marcoleta minadali? Gaganin na naman. Diba? Tapos kapag binagalan mo kasi, makakalusot sila eh. Diba? Kaya dapat talaga dito, madalian. Like yung nangyari kay FPRRD, madalian. Kasi yung kay VP Sara, kita nyo kung paano minachik. Kahit na malino na fourth weed to fourth weed. Diba? Hindi pa rin siya, ipinaabot pa ng Setyembre. Diba? So, ano nangyari? Diba? Kaya siguro gusto nila ng slow action para makawala sila, So, sana, if ever ito, malinaw naman pala sa inyo, diba, na meron ngang something dito kay Marcoleta. Sana bilisan nila. Like yung ginawa nilang action doon kay Barsaga. Diba? Kahit na nagsisiiyak na yung 5 congressman, ba't may nadali itong kay Barsaga? Pero wala eh. Ganyan talaga eh. Yan yung pinaka-effective talaga na pagpapanagot sa mga to. Diba?
paspasan talaga. Tanong, kapag sinabi ba ng ombudsman, dismissal from service, ipatupad kaya ng Senado? O yan na Yun naman ang lang. challenge kay Soto. Yun na naman ang challenge kay Soto. Kasi, ang mangyayari dyan, yung ombudsman pwedeng i-recommend na dismissal from service, pero ang mag-i-implement yan, Senado. Senado. O, kaya, anyway, Actually, magandang ano to, magandang kung, for example, aabot siya ng Senate, dapat hintayin nila na si Bato hindi na talaga lilitaw. Ewan ko lang kung pwedeng, pwedeng mag-vote si Bato through live stream ba? Online, di ba? Through video call. Pero sana hindi, Kasi, syempre, kung hindi na, wala na si Bato. Tapos si Bongo, parang balita natin, isusunod na yan. Diba? Tapos si Jinggoy, si Villanueva. Anak ng Tokwa. Maganda yan. Diba? Yan yung gawin nila. Samantalahin nila na kulang yung presensya ng Duterte Bloc. I think magiging successful sila sa pagpapanagot kay Marcoleta. O ewan ko, baka biglang may senador na naman na para i-suspend muna natin itong Kasi kulang tayo dito sa Senado, baka may magaganyan Hindi na natin alam kung paano ba talaga siya nagpo-function if ever kulang yung mga senador sa Senado. Diba? Pero ang pangit naman kung hintayin pa natin sila Bato or whatsoever. Pero maganda yan kasi din tong si Marcoleta, isa din to sa pinakamaingay talaga. It's just, wala. Umabot na lang talaga siguro yung time na siya naman yung minalas-malas. Masyado din kasing porket, ewan ko kung yun yung niya na parang grabe yung talaga palakpakan ng mga DDA sa kanya. Kaya every time na nandyan na lang siya, sinasalang siya, bira na lang ng bira. Na di niya na namamalayan na nagkakamali na pala siya. Diba? Isa din yon sa malaking pagkakamali niya, yung kay Gutesa, na fake yung notary. Diba? Parang, ewan ko, lumalaki na siguro yung ulo nila, hindi na sila nakakapag-isip ng maayos. Diba? Dahil sa siguro, sa tinatamasang ingay, ganyan. Ewan ko kung paano nyo analisahin yan. Pero parang ganyan ba? ang punto ko lang dito, mga kabunyog, mga kababayan, lagot. Kung dati si Marcoleta, parang sa kanya, nasa kanya yung bula, teritoryo niya yung Senado. O doon sa Senado, talagang binibira niya si Marcoleta, ay si Remulla. Pinapag-apologize niya pa nga public apology. Kaya lang, syempre, nahiya naman ang liderato ng Senado. Sila Soto, sila Lacson, sila Gatchalian, sila Risa. Pinakiusapan na lang si Marcoleta, wag naman. Kasi naman yan ombudsman yan, makapangyarihan yan, bakit mo naman papapublic apology? So, medyo bumigay si Marcoleta doon. Pero ngayon, na kay Remulla naman ang bula. Na kay Remulla naman ang shout out Blake Diaz, shout out sa iyo kay Mirabete Lorna, yan mga kabunyog, mga kabayan. Pero ang point natin dito, talagang bilog ang mundo, bilog ang mundo. Pero syempre, hindi naman yan hindi naman yan very professional naman si Boying Remulla. Nakikita nyo, pinapahiya na siya dun sa Senado. I want you to apologize diyan sa statement mo na bend the law. Parang katulad dito. Parang lang din, parang kalmado. I want you to apologize dyan sa Bendalo. Sabihan mo nga si Robin Padilla. Parang nag-attempt ng Bendalo yun nung nakaraan Diba? Sinabihan ng hindi na pwedeng ihabol kasi wala ng budget para sa niya. Hindi, ginang tagapagpangulo, nandito na tayo. Diba? Anuhin na natin to. Gustong mag-Bendalo Pagsurihin mo nga si Robin. Sa akin ang ginawa ni Marcoleta, pinapapublic apology niya rin ako na. I want him to apologize, Mr. Chair. Kaya sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Yun din. Pero syempre, si Marcoleta, Kita nyo rin yun. Yung kay Attorney Enzo. Pinagsorry niya rin yun. Pero nanindigan si doon Insurrecto na parang, hindi, opinion ko to Wala siyang nagawa din doon para. Alam, sobrang pangit like, what the heck, man? Magde-demand ka ng public apology. For what? Diba? For what, man? Diba? Tapos, ang lakas nyo pang makasita na parang kesyo ganyan, sina-silence or whatsoever. Pero iba yung style niya. Mag-apology ka, mag-sorry ka. Like, what the heck, man? si Remulla, nung pinapapublic apology ni Marcoleta, nahiya naman yung mga senador. Wag naman.
Oh. Pero ngayon, may kaso na si Marcoleta sa ombudsman. Aray ko. Perjury. Sinampa kahapon. Ewan ko kung paano i-resolve ni Rimulya yun. Oh. Kaya ngayon, ano na ito? Kumbaga, kung dati si Rimulya yung pumupunta ng Senado, noon siya ginigisa ni Marcoleta. Ngayon naman, si Marcoleta naman ang may problema sa ombudsman. Nako. Kaya ang buhay ay weather lang. Sa tingin ko dito, hindi na ibibendalo ni Rimulya yan. Yung kasong perjury ni Marcoleta, sa tingin nyo, ibibendalo pa rin? Mukhang hindi, ano? Ipapatupad na ni Rimulya dyan ng matindi ang batas. The law may be harsh, but that is the law. Eh di ba yun naman ang gusto ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta kay Rimulya, The law may be harsh, but that is the law. O ngayon, tikman nyo ang wrath ng law. Di ba? Yeah. Astig. bilang ombudsman, dapat hindi bend the law. The law may be harsh, but that is the law. O di ngayon, ganyan ang gagawin sa kanya ngayon. The law may be harsh, but that is the law. O yun ang gagawin ngayon kay Marcoleta. Siguro makikiusap si Marcoleta kay Rimulya. Ombudsman, ano naman? Kunting unawa naman. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Di ba? Pwede ba yun? Pwede bang makiusap si Marcoleta? Ombudsman, hindi naman yun ang ibig kong sabihin doon. Hindi naman ako nagsinungaling doon sa sa... Parang ang na lang pala dito para malusutan to ni Marcoleta, parang counter-attack na lang na same weight, di ba? Doon sa ibinabo to ng ombudsman sa kanya. Kasi kung wala, hindi siya abot sa part na yon, wala. Kakaharapin niya talaga to. Tsaka mabigat-bigat to kapag ayan nga hahantong siya sa parang impeachment din or dismissal. Pero yun nga, syempre yung Senate naman natin, ewan ko kung bakit ganyan kahit na obvious naman, di ba, na may mga evidence. Bakit nagbe-base sa opinion ng isang hamak na senador? Di ba? Like, akala ko ba yung natin is naka-base tayo sa batas talaga. Naka-base tayo sa law talaga. Di ba? Pero bakit kapag ganito, nape-personal, like yung impeachment ni VP Sara, di ba? Nagdi-disagree yung mga Duterte blocks. Malamang kampo nila yun eh. Pero yun nga, nakakatawa sa part na yun, bakit ganyan? Di ba? Sino bang nagpauso niya na Senate or senador yung buboto sa impeachment? Di ba? Di dapat ganyan eh, yung personal opinion ng senador lang, hindi titingin sa ebidensya. Ang pangit eh. Di ba? Like, ano pang purpose ng may mga ebidensya kung opinion lang pala ng senador yung masusunod? Kita nyo, Robin Padilla. Hindi pa ba sinimulan yung impeachment? Hindi ako malinaw na ako no dyan. Anak ng tokwa, hindi mo pa nga nakita yung yung mga ebidensya tapos magnuno ka. Like, nasan yung doon? Nasan yung common sense doon? Di ba? Sa part na yan talaga parang nakakatawa, di ba? Nakakatawa na hindi mo rin alam na kung ano ba. Di ba? Okay lang sana kung mag-no sila tapos bigyan nila tayo ng ng super valid talaga explanation, tapos yun nga mapapabulaanan nila yung mga ebidensya. Okay lang yun kahit mag-no sila, pero hindi yung part na parang no ako kasi hindi niya deserve yun. Diba? No ako kasi kasamahan namin sa Duterte Block yan eh. No ako kasi boss amo namin yan eh. Diba? Ang pangit. Kaya itong kay Marcoleta, yan, aware naman tayo na meron nga talaga siyang nalabag. Pero syempre, expected mo na para na sila Amy Marcos, if ever, ipapadismiss siya. Magno-no yan. Baka doon na naman sila mag-i-stick sa parang political, persecution. Pinopolitika sila. Kasi ganyan naman sila parati kapag sila, yung accountability. Wala, biglang babanat, pinopolitika sila. What the heck? Sa aking sose, yun? Iba ang ibig kong sabihin doon. Naman, unawain mo naman yung siguro sasabihin ni Boying Rimulya doon sa resolusyon ng kaso. The law may be harsh, but that is the law. Matatawa ko niyan. Pag sinight ni Ombudsman Rimulya yun doon sa kanyang resolusyon sa kaso. Backfire diba? ba? The law may be harsh. Napakalupit naman. Ano lang naman ako, hindi ko lang naman na-i-declare doon kasi sabi lang naman talaga ng mga donors ko, wag daw silang pangalanan. Pero nalabag mo. Siyempre, ang niyan,
Ang mangyayari kasi dito, papasagutin ni Ombudsman Remulla si Marcoleta kasi formal yung formal yung isinampang reklamo ng grupong kontradaya at sa kanila Attorney De Leon, Attorney Lacson. Ay sila Attorney De Leon at Attorney Lacson sa kayong kontradaya, hindi naman yan, hindi mo kayang arigluhin yun o bayaran. Ang kontradaya, yan? Election watchdog yan. Si Professor Danilo Araw ng UP. Pwede mo ba Kontradaya arigluhin yun? talaga. Hindi yun. Si Attorney Lacson, Alex, yan? Di ba kasama yan sa kandidato ng senador sa line-up ni Leni Robredo. Tapos si Attorney De Leon, abogado yan ni Laila de Lima. Yan yung mga nagkaso sa kanya kay Marcoleta. Anong gagawin ngayon ng ombudsman? Siyempre, papadalhan ngayon ng kopya si Marcoleta nung complaint. Tapos bibigyan siya ng pagkakataon na mag-comment doon, counter affidavit niya. Ano yon, due process. Kaya lang, Nakakatawa pa dito par kapag aabot na sa time na iimbestigahan na to or iimbitahin na to, hindi pupunta. 'Di ba, like Harry Roque lang, iimbitahan ng formal, hindi pupunta. Tapos syempre kapag iimbitahan ka ng formal, paulit-ulit kang imbitahan tapos hindi ka pupunta. Syempre expect mo na parang iwawaran ka na, isasabihin ka na, hahanapin ka na. 'Di ba? So parang actions mo, 'di ba? Kung bakit ka tinutugis ng batas, decision mo 'yan. Binigyan ka ng parang due process ito paliwanag mo. Pero hindi mo sinipot. 'Di ba? Tapos ngayon kapag pinagtutugis na kayo, syempre magpapaawa na kayo sa mga supporters nyo. Sasabihin nyo na, ito na. Ginigipit na kami ng administrasyon. Like what? According to Harry Roque pa. Hindi ako pugante. Diba? Ayaw ko lang silang siputin. Like, grabe. Patawa. matapos mapakinggan yung side ni Marcoleta, magdi-decide ngayon si Boying Remulla bilang ombudsman kung anong resolusyon sa kaso. O halimbawa ang resolusyon sa kaso, paboran yung mga nagreklamo kay Marcoleta. Tapos Okay. ang doon, sasabihin ni Marcoleta doon ay ni Remulla, the law may be harsh, but that is the law. This is the moment when we cannot bend the law. This is the moment when we have to implement the law. No matter how harsh it is, the law may be harsh, but that is the law. Pag nabasa ko yung ganyan sa resolution, matatawa ako niyan. Ha? Matatawa ako niyan pag binanggit yan ni Remulla diyan sa ruling na yan. Ako di ako matatawa. Mamiss ako. Like, man, grabe yon. Literal na backfire. Diba? Parang nagisa sa sariling mantika ba? Ganon. Maganda yun. Always nangyayari sa kanila yan Yung nagba-backfire. Or parang yung hypocrisy nila is sagad talaga. The law may be harsh, but that is the law. Yan din yung ginamit ni Marcoleta sa kanya. Sabi ni Marcoleta sa kanya, I want him to apologize. Hindi pwede yung bend the law. Ha? Anyway, natutuwa lang ako sa takbo ng pangyayari. Parang nung dati kapag pinapatawag si Remulla sa Senado, teritoryo yun ni Marcoleta. Ngayon naman, si Marcoleta naman ang may kaso sa ombudsman. Teritoryo naman yan ni Remulla. Abangan natin. Abangan natin. Hi, Nilia. Salamat. Hello po. Salamat sa pag-send ng donations. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang ang buhay ay weather lang. Tama, Pero, tama, syempre, tama. hindi naman yan hindi naman yan magpapa-obvious si Remulla na, syempre, ombudsman na yan. Ano naman yan? Hindi niya naman yan magpapa-obvious. Pero, makakalimutan niya ba ang ginawa sa kanya ni Marcoleta? Mula ng pag-apply niya pa lang bilang ombudsman, hanggang sa doon sa issue ni Diskaya, yung sa restitution, hanggang doon sa budget ng Diba? ombudsman, hindi talaga siya tinigil. Yung sa restitution talaga, isa yan sa pinag-iinitan na wala, parang magba-backfire lang din pala. Parang mirroring yung mangyayari ba? Nahanap ng tao ko na yan kapag ka ikaw okay lang, di ba? Sobrang lakas mo pang makadiman ng apology. Di ba? Pero kapag kayo na yung tinutugis, time nyo na, di ba? Bigla kayong babanat na pinupolitika kayo. Seryoso. Hindi siya tinigilan ni Marcoleta. Actually, grabe na yung pagkukontrol noon ni Remulla. Pa-relax na nga lang, pero napipiko na rin sana. Nakita ko yon yung hearing ng budget ng ombudsman na ayaw palusutin ni Marcoleta kung hindi mag-a-apologize si Remulla. And then kung mabilis, then no problem. Kung medyo mabagal, baka you can advise us what can, I mean, kung meron LaborCom instead of EDCom, that will probably be one of our major topics, correct? Yes. Dito po sa NLRC, ang
disposition rate nila is 9 months pag labor arbiters with 96 disposition rate, and then sa commission level 6 months with 99% So disposition rate. not to but mabagal Oo, sa mabagal, yeah. pag dumating na sa korte. No, I mean 6 months, 9 months is relatively nung Fast. araw years yan eh. Nung araw years yan. So, yun. Hanggang dito na lang muna. So, babayaan natin si Cayetano mag-ngangangal-ngal dyan, ano. So, hanggang dito na lang muna. Mga kanoisis, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, courtesy din kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin yan, par. Sobrang solid. Sobrang solid talaga ni Attorney Enzo, par. Parang ano pala to, no? Parang same ng ano, ginawa ni Marcoleta kay Remulla, tapos kay Attorney Enzo, na parang pinapa-public apology, pinagsusori. Di ba na yun? Parang signature niya, di ba, na ako, si Marcoleta, ang tagapagpasori. Di ba? Sorry na! So, siya yung tagapagpasori, ano, pero wala, two attempts failed. So, ngayon, parang nag-backfire sa kanya, di ba? Yung parang pagiging dominant niya doon sa Senate. Ngayon, siya naman yung nasa baba. Siya naman yung ano, parang nakatingala doon sa mga dominant sa kanya. So, ganyan talaga. Bilog talaga ang ulo ni bilog talaga ang mundo, ano. So, yeah. So, again, Senate of the Philippines, courtesy din sa kanila, ano. Tapos, yeah, subscribe niyo yan. Siyempre, ang channel natin, pag nyo iwan, like, comment, share, subscribe. So, about dito kay Marcoleta, par. Grabe talaga yun, ano. Like, sabi ko talaga, always kong sinasabi to na, yun nga, nung pagkaupo ni Marcoleta, siyempre, grabe yung pangil ni Marcoleta. Sobrang daming nabibilib sa kanya eh. Binansagan na siya dun sa kabila na parang ito yung ano eh, parang sugo talaga, di ba? Na ito talaga yung bagong The Punisher, ito yung parang The Investigator, something like that. Kung ano-ano yung pagpupugay, pagpupuri na binibigyan nila kay Marcoleta, ano, mga DDS. Pero yun nga, hindi nila namamalayan, par, na sila lang din pala yung magpapahamak kay Marcoleta. Diba? Kasi every palakpakan kasi nila, par, parang lumalaki yung ulo ni Marcoleta. Diba? Knowing na, oh my God, grabe yung ano, pag-commend ng Duterte community, Duterte supporters sa akin. Diba? Kaya yun, nagiging poor na yung judgment niya. Patunay dyan is yung kay Gutesa. Diba? Na kahit sino kahit sinong tanungin mo, sobrang teki mo na Senado, sobrang maingat mo na Senado, ika nga nilang mga DDS, sobrang husay mo na senador. Diba? Tapos madadali ka lang ng fake notary. Diba? Madadali ka lang ng isang witness na ikaw mismo, kahit hindi ka sure, dinala mo agad dun. Diba? Kasi kung totoo ka talaga, par, iniingatan mo yung posisyon mo, iniingatan mo yung legacy mo, hindi kaya basta-basta magpapatungtong ng parang mag-a-admit na lang na, ako sir, gawin mo akong witness. Laban kay kung sino man yung mga kalaban nyo. Sobrang reckless nun. Tatanggapin mo na lang bigla without checking. Mapapahamak ka talaga dun. What if taniman ka ng kalaban mo ng mga fake witness para lang mapahiya ka, para mapahamak ka? Diba? Dapat dino-double check mo yun. Yung kay Gutesa, dapat dino-double check mo yun, ano. Kasi mahirap yan. So, yun, dito papasok yung parang, ewan ko kung hypocrisy bang tawag dyan, na parang sa usapin ng mga diskaya, sobrang grabe ka, wagas ka kung makareact, 'di ba? Sa restitution na hinihingi na kesyo ganyan, ipasauli yung pera ng mga diskaya bago state witness. So, tinutulan mo 'yon kasi it's some kind bend the law, 'di ba? Sobrang nagre-react kayo doon sa bend the law eh. Pinalaki nyo nga yun eh. Diba? Like, hinamak-hamak nyo talaga si Erwin Tulfo. Kahit ako naman, par, okay. Okay yung gusto ni Erwin Tulfo. Diba? Kasi parang hinanaing yun ng hinanaing yun ng taong bayan. Pero yun nga, meron kasi tayong law. So, maliit talaga yun. Hindi mo talaga pwedeng ipaglaban yun. Pero alam niyo yung parang coming from you, diba?
from you guys, di ba? From Duterte's, na parang hate na hate nyo yung bend the law. Tapos, ginagawa nyo din naman. Yung sa sosi ni Marcoleta, bend the law. Kasi alam niya na bawal sa batas na hindi i-declare yung mga donations. Hindi nyo pa rin dineclare. Diba? Hindi ubra yung explanation na na ayaw kasi ng donator ko na na ipa-declare. Ngayon, kung nag-iisip ka talaga ng mabuti, hindi mo na lang tatanggapin yan. Sabihin mo sa donator mo, sir, pasensya na. Diba? Thank you na lang sa donation mo, pero kung hindi mo to ipapa-disclose talaga, hindi ko matatanggap to kasi bawal sa batas to eh. Dapat ganyan yung ginawa mo kung nag-iisip ka talaga ng mabuti. Diba? Yung kay Robin Padilla, nag-request siya ng budget, batas na daw. Ngayon, may kasalanan pala siya. Hindi siya nag-ano dun sa NCIP. Kulang yung ginawa niya. Ngayon, hindi nabigyan ng budget. Hindi nag-walk out, nagmaktol. Ngayon, biglang babanat dun sa Senate na nandito na tayo eh. Gawin na lang natin to. Diba? Nagde-demand. So, anong ibig sabihin ni Robin Padilla dun? Bend the law. Diba? Kasi aware siya na merong tamang proseso, pero gusto niya, nandito na tayo eh. Ilusot na natin to. So, malinaw na bend the law yun. Yung kay FPRD, yung sa war on drugs. Diba? Kahit anong sabihin nyo kahit para sa inyo, sobrang ganda ng layunin ni FPRD na iligpit lahat ng mga gumaganyan. Diba? Pero syempre, meron kasi tayong law na sinusunod eh. Human rights, due process. Diba? Yung due process na yan, may reason kung bakit nandyan yan. Kasi kung walang due process, malamang sa malamang, yung mundo natin, yung bansa natin, sobrang gulo. Kaya nga, yung war on drugs ni FPRD, sobrang gulo. Kasi, walang due process. Sinasantabi niyo yung due process nung time ni FPRD. Pero nung pinanagot na si FPRD, isa lang din naman yung sigaw niyo. Due process. Bigyan nyo ng due process si FPRD. Di ba nakakatawa yun? Di ba nakakahiya sa part nyo yun? Di ba na ang lakas nyo magsantabi sa due process tapos susuwayin nyo rin pala. I mean, gugustuhin nyo rin pala na i-apply sa inyo. Ano yan? Parang dapat sa inyo kayo yung paboran parati. Di ba? Kaya itong kay Marcoleta, kung uusad man to yung reklamo ng ombudsman papunta dun sa pero syempre 50-50 pa rin yan yung parang dismissal na yan kasi syempre marami-rami pa rin yung Duterte dyan sa taas. Di ba? Pero kung sasaktuhin nila yan sa kulang na kulang sila, like for example yung ibang senador mauoblo na, di ba? Kasi yun nga, dahil sa flood control. Tapos si Bato nagtatago na. Tapos si Bongo parang susunod sa pagtatago yan. Diba? I think makakast out nila si Marcoleta. Pero, syempre, hindi pa rin tayo pwedeng umasa dyan. Kasi baka magaya lang din yan doon kay VP. Kapag idadaan siya sa voting of senators. Like, what the heck? So, anyways, that's it na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. So, kayo excited na ba kayo? Or gusto nyo rin ba na ma-oblo or ma-dismiss si Marcoleta? Comment down below. Tapos yan, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Viral Broadcast PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC's out.